Ang tagapagligtas na si Foxy. Noong unang panahon, sa isang malawak at magandang kagubatan, may isang soro na nagngangalang Foxy. Si Foxy ay isang mabait na soro, ngunit takot siya sa mga tao. Sa bawat araw na lumilipas, lagi siyang nagtatago sa mga sulok ng kagubatan upang maiwasang makita ng mga tao. Isang araw, habang naglalakad-lakad si Foxy sa kagubatan, nakita niya ang isang batang babae na umiiyak sa tabi ng puno. Lumapit si Foxy sa batang babae at nagtanong, "Bakit ka umiiyak, batang kaibigan?" Nagulat ang batang babae at tumingala. "Ako si Ana," sabi niya, "at nawawala ako. Hindi ko na alam kung paano bumalik sa aming nayon." Naaawa si Foxy kay Ana, kaya't sinabi niya, "Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Alam ko ang bawat sulok ng kagubatang ito. Makakabalik ka sa inyong nayon bago magdilim." Naglakbay sina Foxy at Ana patungo sa nayon. Habang naglalakad, ikinuwento ni Foxy ang mga kamanghamanghang lugar sa kagubatan, ang malaperlas na ilog, ang mabangong hardin ng mga bulaklak, at ang lumang puno ng saging na puno ng mga prutas. Habang nag-uusap, naramdaman ni Ana ang kabaitan ni Foxy. Hindi na siya natatakot sa soro, bagkus ay nagkaroon siya ng tiwala sa kanyang bagong kaibigan. Sa kanilang paglalakbay, natutunan ni Ana ang maraming bagay tungkol sa kalikasan at sa kahalagahan ng bawat nilalang sa kagubatan. Nakarating sila sa isang mataas na burol kung saan tanaw ang buong nayon ni Ana. "Nandyan na ang inyong nayon," sabi ni Foxy. "Kailangan mo nang bumaba mula rito upang makauwi ka na." Ngunit bago pa man makaalis si Ana, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala silang masilungan kundi ang isang maliit na kuweba sa gilid ng burol. Sa loob ng kuweba, nagsimulang magkwento si Foxy tungkol sa kanyang pamilya at sa kanilang pamumuhay sa kagubatan. "Lumaki kami dito sa kagubatan," sabi ni Foxy. "Napakarami naming natutunan mula sa aming mga magulang tungkol sa paghahanap ng pagkain at pagkilala sa mga kaibigan at kaaway." Humanga si Ana sa tapang at kasanayan ni Foxy. "Salamat sa iyong kwento, Foxy," sabi ni Ana. "Marami akong natutunan mula sa iyo. Sana maging matapang din ako tulad mo." Pagsapit ng gabi, humina na ang ulan at nakakita na sila ng pagkakataong makaalis sa kuweba. Muling tinulungan ni Foxy si Ana sa pagbaba ng burol. Habang palapit sila ng palapit sa nayon, narinig nila ang mga tinig ng mga tao na naghahanap kay Ana. "Dito na ako, nanay, tatay," sigaw ni Ana. Tuwang-tuwa ang mga magulang ni Ana nang makita siya. "Sino ang kasama mo, anak?" tanong ng kanyang ama. "Si Foxy, ang mabait na soro na tumulong sa akin," sagot ni Ana. Tumingin ang mga magulang ni Ana kay Foxy na may pasasalamat. "Mabuti at natagpuan mo ang aming anak," sabi ng ina ni Ana. "Maraming salamat, Foxy." Ngumiti si Foxy at nagsabi, "Walang anuman. Masaya akong natulungan ko si Ana." Naging kaibigan ng pamilya ni Ana si Foxy. Tuwing may pagkakataon, bumabalik si Ana sa kagubatan upang dalawin si Foxy at magdala ng mga pagkain para sa kanya. Sa bawat pagdalaw ni Ana, mas lalo nilang nakikilala ang kagandahan ng kalikasan at ang kahalagahan ng pagkakaibigan. Si Foxy naman ay naging mas palakaibigan at mas nagtitiwala na sa mga tao. Unti-unti niyang natutunan na hindi lahat ng tao ay dapat katakutan at may mga tao ring may mabuting kalooban. Makalipas ang ilang buwan, nagkaroon ng isang malaking pista sa nayon ni Ana. Inimbitahan nila si Foxy na dumalo. Bagamat nag-aalangan, tinanggap ni Foxy ang imbitasyon. Sa pista, ipinakilala siya ni Ana sa kanyang mga kaibigan at kamag-anak. "Mabait na soro si Foxy," sabi ni Ana sa lahat. "Siya ang tumulong sa akin noong ako'y nawawala." Naging masaya si Foxy sa pista. Nakipaglaro siya sa mga bata at kumain ng masasarap na pagkain. Dama niya ang init ng pagtanggap ng mga tao sa nayon. Simula noon, naging tanyag si Foxy sa buong nayon. Nalaman ng lahat ang kanyang kabaitan at pagmamalasakit. Sa tuwing may nawawalang bata sa kagubatan, si Foxy ang laging tumutulong upang matagpuan sila. Nagpatuloy ang pagkakaibigan ni Foxy at Ana.
Hindi na muling natakot si Foxy sa mga tao, at si Anna naman ay natutong pahalagahan ang bawat nilalang sa paligid niya. Sa paglipas ng panahon, naging simbolo ng pagkakaibigan at pagtutulungan si Foxy sa kanilang nayon. Natutunan ng mga tao na hindi dapat husgahan ang isang nilalang base sa itsura lamang. Sa halip, dapat silang kilalanin at pahalagahan. At mula noon, nabuhay sina Foxy at Anna ng masaya at mapayapa, patuloy na nagpapalaganap ng kabutihan at pagkakaibigan sa kanilang nayon at sa buong kagubatan.